So, hello class, good morning. Ngayon, magbibigay lang ulit ako ng reminder for the Moodle account. So, I hope na lahat kayo ay alam nyo na yung inyong Moodle account, pati yung username and password. So, sign in lang kayo doon sa Moodle nyo. Yan, for example, itong Moodle ko na ito na example ay faculty. So, yung sa inyo, student account. So, papakita ko lang ulit, for example, sa advertising class. Reminder ulit, kapag makakakita kayo ng checkbox, ito sa gilid, sa may rightmost part ng inyong Moodle, kapag broken, ibig sabihin, kailangan nyo siyang gawin. Kung may nire-require activity na instructions, kailangan nyo mag-comply. Kapag forum, kailangan nyong mag-post, kailangan nyong mag-reply. Kapag nakakita kayo ng ganitong icon na parang libro, kailangan nyong basahin. Kapag may mga icon na for assignments, example, yung mga ganito na ang icon ay parang kamay na may papel, assignment yon. So, kailangan nyong isubmit at mag-comply dun sa instructions and of course, doon sa deadline. Ngayon, may mga manual checkbox naman na parang ganyan. So, ibig sabihin, nyari ito, PowerPoint presentation, pwede nyo na siyang i-download lang at basahin, then manually check it. Why am I telling this? Because nakikita ko yung inyong activities sa Moodle. Nire-record siya ni Moodle. Punta tayo. Sa akin lang to hindi nyo to Moodle Baka malito kayo. For example, gagamitin kong example itong advertising class, itong mga students. For example, si Rosalie, tingnan natin. So, makikita ko na, ayan, active siya ng 1 day, 10 hours. So, today is Friday, meaning nag-sign in siya last day and 10 hours. So, ayan, ayan, for example, ako, bilang faculty, nakasign in ako now. So, yan, naka-record kay Moodle kung kailan kayo huling nag-sign in, gaano kayo katagal nag-sign in. So, when it comes to activities, din si Rosalie, sa amin sa faculty, makikita namin yung inyong, kunyari, all logs. Nag-sign in si Rosalie noong August 26, Wednesday. Then last Thursday, hindi na siya nag-sign in. Friday, hindi na siya nag-sign in. Ayan yung kanyang sign-in hours. Tapos, makikita rin kung na-view yung mga activities, kung ano mga ginawa ni Rosalie, for example. Nabasa niyo yung course overview and completed. Yan. Ibig sabihin, ginawa niya yung mga activities na pinapagawa under Moodle. Complete report. For example, nag-upload ako ng forum tsaka ng course overview na view ni Rosalie most recently Wednesday, August 26 at 11:48 p.m. Tapos yung week 1 ko na file, nag-upload kasi ako ng mga recorded Zoom session pala. So never seen, hindi niya pa nakikita. Pati yung file na in-upload ko, yung PowerPoint presentation, hindi pa na-download. So, natatrack talaga ni Moodle lahat ng activities ninyo. Another example, check natin si Wilhelm. Complete report. Ayan. Na-view ni Wilhelm yung recorded Zoom class, yung first meeting namin, ng Thursday, 10:49 a.m. Pero never pa niya din-download yung PowerPoint presentation, yung file, and never seen. So, yun. Reminder ulit na comply kayo dun sa mga activities kasi nalalaman ng faculty ninyo yung growth ninyo, yung pag-comply nyo sa mga activities.
Then don't forget kapag klase natin, kahit asynchronous session, at lalo na kapag asynchronous session, kailangan nyo mag-sign in sa Moodle ng kung anong oras yung klase nyo. Kung 9 to 12 kayo, mag-sign in kayo ng 9 a.m. Exactly. Kasi nakikita nga ni Moodle kung late kayo, kung maaga kayo pumasok, at hindi lang yung mag-assign ka ng 9 a.m. tapos magluluto kayo ng agahan nyo or ng lunch kasi nakikita rin ng Moodle kung gaano kayo katagal na naka-login. Then, every after 30 minutes ay kapag naka-idle yung Moodle, automatic, mag-log out siya. So, yun. Kapag may mga tanong kayo sa Moodle, mag-message lang kayo sa ating FB groups. And I hope maging familiarize kayo sa ating learning management system. Madali lang siya. Basta basahin nyo lang instructions and gawin nyo lang yung mga activities. So, good luck class.